Tingin ko biktima tayong lahat eh. Naloko tayong lahat eh. Nabudol tayo. This was a health emergency. Bakit military solution yung ginagawa? At bakit ang daming mga human rights violations under the guise of pandemic control? So sinabi niya na galing sila ngang tinurukan ng bakuna. Medyo kinabahan ako. Sabi niya, okay lang mama, wala po. September 3 siya na bakuna. Nadala siya ng hospital ng September 14. Tumawag ang isang anak kong babae. Mama, wala nang magawa yung perang hiniram mo. Wala. Tungod ni Mang Koyno, nag-meet kami ni Mang Koyno sa cemetery. Siya lumok dito sa pungod sa iyang hang, puntod sa iyang anak. Ako po, nagpapankuan ko nga, kaya na nako, pero tungod sa iya, kita na ko nga, wala, tulo ako lupa. Anong mangyayari kapag biglang namatay yung presidente ng kumpanya? Pag biglang namatay yung isang miyembro ng gabinete? Anong mangyayari kapag namatay yung breadwinner? Iba ni Mang Koyno, sa bang maging kanan na nawad-an kong anak, nawad-an pamilya, nga hadlok ko matupag sa inyong ayo. Isa ko sa dalawang sad, pero tumod na nita ko po siya sa pagawala sa mga anak. Naa ako diri karon. Nananawagan ako sa 10 ng mga pamilya at mga vaccine injured na dapat itong imbestigahan ng Senado. Kasi maraming namamatay pero pilit nilang itatago. Parang ang bilis-bilis natin mag-move on na hindi pa natin nabibilang yung mga patay. Hindi pa natin naiiyak yung kailangan iiyak. Ano nang mangyayari kapag naglagas na yung ating populasyon? Sino na ang matitira? Dili jud lagim, mura kagihan akat ka dibutan, mawad-an kag anak. Dili normal ang kamatayon eh. Dili normal. Trauma, na-traumatize yung taong bayan. Tingin ko biktima tayong lahat eh. Naloko tayong lahat eh. Nabudol tayo. Ang dami nating mga nabalitaan ng mga tao na pumasok lang na may lagnat, hindi na lumabas ng ospital. Mga tao na napilitan uminom ng mga gamot na hindi naman angkop para sa kanila, nakasama sa kanila, either namatay sila o talagang na-damage yung health nila. Makulang i-cremate yung mga anak. Sir, as in wala. Na-vaccine siya August 31, pagka September 6 siya nawala. So wala pa yung 1 week. Moderna ang dito mo sa iya. Aron magawa sa balay, kay ang among good nga, among ipalikamutan nga, madalang hospital kay gusto nga mga masumpayan pa. Kaya lang wala, i-swerte. Dito na rival siya. So pag abot sa hospital, ngayon ako, diretso siya iswap. Pag gawa sa resulta niya nga na positive siya, isulod na yung December. Matik pagka, kailangan ibili siya. Kami ang ipapili. I-credit ba na mo siya or i-diretso ang buong. So dito na, daghan pangutana sa akong huna ngayon ko, nga nung ultimo ang hospital, patay na gusto nila ipalubong kay Maoy, mga karon siyempre kami nga nahitabuan, obligado nga among ipahipos ang amuang nawala. O nganong dili nila i-release diha-diha. Nganong naapa may kinahanglan na funeral homes na maokoy mong hipos na naaman sa St. Peter. So daghan murag giilog-ilogan ang patay. Ni pudlo sa kong anak, wala ko'y nakita. Lungon lang. As in, lungon lang ang akong nakita. Gikan dito murami o kanang ambush ang among style. Gikan pagawa sa iyang nitso niya dito sa St. Peter, gihato dito sa ospital. Gisulod sa mundi, gisulod siya. Wala na gyud. May mga tao na napilitan tanggapin ang mga interventions dahil hindi sila makakapagtrabaho, hindi sila makakasweldo, hindi sila makakagraduate. Lahat yun labag sa karapatang pantao. Magtatrabaho muna ako, mama, na makaipon ako, makatulong.
nakapasok siyang call center agent. Magaling na kasing mag-Ingles, kaya madaling nakapasok. Pero yun din ang naging dahilan, kaya kailangan niya magpabakuna. Hindi ko alam, nagpabakuna siya. Nire-require na pala sila ng employer nila. Mula sa trabaho, diretso na sila sa venue kung saan sila tinurukan. This was a health emergency. Bakit military solution yung ginagawa? At bakit ang daming mga human rights violations under the guise of pandemic control? Yung pwede sanang ginawa ng gobyerno, tinuruan niya yung bawat mamamayan na maging responsable para sa sarili niyang kalusugan. Anong ginawa sa halip ng gobyerno? Ang kalusugan ay naging equal sa bakuna. So, kumbaga, responsable ka kung magpabakuna ka. So, sinabi niya na galing sila ngang tinurukan ng bakuna. Medyo kinabahan ako. Sabi niya, okay lang mama, wala po. Pero after 3 days, nagsimula na yung lagnat. Lumala at lumala. Hanggang sa after 1 week, severe na yung lagnat at hirap na siyang huminga. Parang hinahabol na yung hininga niya. September 3 siya na bakuna. Nadala siya ng hospital ng September 14. May tangke. Kita mo kung gaano kahirap yung naghahabol ng hininga yung anak mo. Bilang ina, gusto mo ikaw yung nandun. Kung pwede pala, ako yung nandun. Nasa counter ako para magpa-encash nang tumunog yung cellphone ko. Tumawag yung isang anak kong babae. Mama, wala nang magawa yung perang hiniram mo. Wala na si Rico. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko that time. Parang binitawan ko yung pera na parang hindi ko lang sana ako tatakbo, sisigaw ako. Yung gobyerno mismo nagsabi na yung mga bakuna na ito ay experimental. Yung nangyari sa COVID-19, minadali at aminado silang minadali, hindi man lang umabot sa phase 3 clinical trials. Ang DOH meron siyang pharmacovigilance system na tinatawag kung saan nire-report sa kanila ang lahat ng mga pinsala o mga namamatay na dulot ng isang gamot o ng isang bakuna. Yung sa COVID-19, halos 3,000 na ang nakalista na namatay. Mahigit 100,000 ang nakalista na may mga adverse effects. Bakit hindi nila tinatanggal sa merkado? Yung Dengvaxia, 600 plus kids ang namatay, tinanggal agad. Ito, mahigit 3,000 at ang DOH sinasabi, hindi naman yan nangangahulugan na ang nangyari ay dahil sa bakuna. At saka ang PhilHealth, naglabas yan ng memo na nagsasabi na kung ikaw ay nagkaroon ng myocarditis, kapag ikaw ay nagkaroon ng Guillain-Barré syndrome, at iba pang mga sakit, pagkatapos mo mabakunahan, pwede kang mag-claim sa PhilHealth. So, mga malalalang sakit yung mga nandyan. So, paano siya naging safe and effective kung yan ang posibleng side effects? Meron kaming nililipon ng mga listahan ng mga taong namatay dahil sa bakuna. At malalaman mo may connection yung bakuna kung ang kanilang kondisyon ay naganap sa loob ng 1 araw hanggang 6 na buwan mula sa pagbabakuna. Personally, may mga kakilala ko na mga namatay within a few days or a few weeks mula ng pagkabakuna. Sa Batangas halimbawa, may 40 market vendors na namatay halos sabay-sabay. Yung batang biglang namatay habang nagbabasketball. Ang daming mga athletes na napaka-fit nila, tapos ngayon hindi na makalaro dahil sila injured. At ang daming mga died suddenly. Walang ganyan bago nung pandemya. Anong nangyayari? At bakit hindi interesado yung gobyerno malaman kung anong sanhi ng kanilang died suddenly? Nagkaroon ng eleksyon ng 2022 at yung administrasyon hindi pa inaalam kung ano talagang nangyari. Parang ang bilis-bilis natin mag-move on na hindi pa natin nabibilang yung mga patay. Hindi pa natin naiiyak yung kailangan iiyak. Hindi pa tayo nakapagkwentahan. Sinong kumita, sinong nabaon sa utang, sinong nawalan ng trabaho, sinong nawalan ng mahal sa buhay. Tama ba yung mga ginawa ng mga ospital? Ang dami masyadong mga tanong.
Iba naman po yun, so baka maging kanon na nawad-an po anak, nawad-an pamilya nga hadlo po matubang sa inyong ani, isa po sa dalawang sad pero tungod na nangita po po siya sa pagawala sa mga anak na ako diri karon kung sa nga laban ni asa man padulong na ako humano na po ni siya ug asa padulong ni siya para sa ako ang anak ko para sa uban o kanang mga naadinha nga naminaw man karon nakakita man ani karon magtimbayayon ta magkabayayon ta tanan ani kay pareho ta nga biktima so wala tayo dahil pangayoon ani justisya o ang katong mga naadinha ang ta nakahibalo sa tanan ani nagpaluyo ani ta aning mga kuana palino bitaw tabangin bitaw ninyo nga mapanatag pud ni mahapsay pud ang among kuan kay tama na nga kami isa ni kami ni Ma'am Puino nga naingon ani dili jud lalim mura kag gihan-akat kalibutan umawat-an kag anak dili normal ang kamatayon dili normal Yung mga napinsala at namatay dahil sa bakuna, mararamdaman yung epekto niyan sa pamilya, definitely. Pero mararamdaman na rin yan sa ekonomiya. Yung mga taong lagi nang nagkakasakit, mapupuno yung mga ospital. Diba? Hindi na sila makakapagtrabaho ng maayos. Kasi yung pagkakadisenyo ng ating ekonomiya, ina-assume niya na may particular number of people. Anong mangyayari kapag biglang namatay yung presidente ng kumpanya? Pag biglang namatay yung isang miyembro ng gabinete? Anong mangyayari kapag namatay yung breadwinner? Anong mangyayari kapag yung mga bata biglang nag-heart attack habang nasa eskwelahan? At yung mga teachers na nakakausap ko, ang daming nagsasabi, ang daming nang nagkakasakit ngayon. Ang daming nagkaka-cancer sa mga kasama nila, ang daming biglang inaatake sa puso. Ang daming biglang namamatay. Ano nang mangyayari kapag naglagas na yung ating populasyon? Sino na ang matitira? So in that sense, lahat tayo biktima, lahat tayo posibleng biktima. Kaya kailangan na natin mamulat. Bilang ina, nakahanda po ako sasama at isasama ang boses ko sa panawagan. Nananawagan ako sa hukon ng mga pamilya at mga vaccine injured na dapat itong imbestigahan ng Senado. Kasi maraming namamatay pero pilit nilang itatago na dapat huwag magpasa ang Senado ng kahit anong batas nag-aalis sa ating karapatan sa sarili nating pangkalusugan. Ilalabas ko ang boses ko. Tatayo ako kung saan ako pwedeng tumayo para malaman ng mundo ng anak ko, isa sa mga biktima ng nakakamatay na bakuna. Magandang hapon po. Allahu Akbar.